Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 15 ng Agosto at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Isa sa mga dogma hinggil sa Mahal na Birheng Maria. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisay makamtan, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at ng mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Mahal na Birhen at sa kay Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit si Margarito Maloles, gayon din ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay bumubuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay nagliligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay gumagabay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan,
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birheng ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasalob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalawalatian ng birheng ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilas-gilas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y ang 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos. Sa kanyang trono, ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, maramat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan,
Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga Kristo'y sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at ang Ama ang maghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang papasukin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang albang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW. Ngayon po,
ikalabing-lima ng Agosto ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit kay Maria. Iba po ito sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Si Jesus, umakyat sa kanyang kapangyarihan. Si Maria, iniakyat. Wala hong kakayanan si Mariang umakyat sa langit na mag-isa. Kaya ang pagdiriwang na ito ay yung pag-aakyat kay Maria sa langit na pinaniniwalaan nating kaluluwa at katawan. Matapos na mamatay ni Maria, siya ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Bakit? Dahil siya ay ina ng Diyos. Dahil siya ay ina ni Jesus. Ito po'y isa sa mga dogma. Kapag sinabing dogma, ito po'y turo ng simbahan na pinaniniwalaan natin na hindi natin pinasusubalian. Isa po ito sa mga dogma ng mahal na Birheng Maria at isa sa mga pinakadakilang aral kung saan dahil sa pagiging ina ng Diyos, sa pagiging konektado niya kay Kristo, siya'y iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Kaya pagpunta natin sa langit, kayo gustong pumunta doon. Gising muna kayo para makapunta kayo doon. Yan. Oo. Taas ang kamay na gustong pumunta sa langit kasama si Maria. Oh. Gusto niya na maya-maya. Ayaw pa. Oh. Sige, sa isang araw na laang. Pagpunta natin doon, dadalawang tao doon ang may katawan. Si Jesus at si Maria. Kaya maralaman ninyong nasa langit na tayo kapag ka nakikita nyo na si Jesus at si Maria na may katawan. So kapag ka walang katawan, huwag kayong basta-basta maniniwala, baka panaginip lang yan. Dahil sa langit po, dadalawang tao doon ang may katawan. Si Maria at si Jesus, ang mag-ina, dakila sa mga tao at sa mga banal. Bakit natin ipinagdiriwang ito? At bakit ba dakila si Maria? Bakit ba siya nasa langit? Dahil ba siya'y madasalin? Dahil ba siya'y mabait? Dahil ba siya ay laging sumisimba? Bakit ba napapunta ng langit si Maria? Dahil ba siya ay mapagbigay sa kapwa? Dahil ba siya ay walang kaaway? Tama naman po ang lahat ng iyon. Pero sa mabuting balita na mayroon tayo ngayon, tanyo ang sabi ni Elizabeth. Ito po ay tagpo ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Parehas na buntis. Isang matanda na si Elizabeth at isang bata si Maria. Parehas buntis. Tanyo ang sabi ni Elizabeth, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya po mapalad si Maria, hindi lang dahil siya ay madasalin, hindi lang dahil siya ay mabait. Mapalad si Maria dahil sinunod niya ang plano ng Diyos para sa kanya. Anong plano ng Diyos? Ay ding maging ina ni Jesus. Ito yung pagbati ng anghel at sinabi sa kanyang siya'y magiging ina. Pero hindi naman ipinaliwanag doon na ang kanyang anak pala'y papatayin, pahihirapan. Kaya nga po, isa sa mga tuwirang dahilan ng pagpunta sa langit ng isang tao ay kapag ka marunong siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ba ng Diyos ay laging masaya? Hindi po. Ang kalooban ba ng Diyos ay laging madali? Hindi po. Madalas, ang kalooban ng Diyos, mahirap yakapin. Dahil ang kalooban ng Diyos ay taliwas sa ating kalooban. Tingnan ninyo, si Maria. Sino bang may gusto na ang kanyang anak pagdating ng 33 taon ay makikita niyang ipinapako sa krus? Sino sa inyong nanay na ang gustong plano ay mamatay muna ang mga anak bago siya? Hindi. Alam po ba niyo yung ang tawag sa anak na nawalan ng magulang ay anong tawag? Anak na nawalan ng magulang. Ulila. May tawag. Ang asawa na namatayan ng asawa, ang tawag ay balo o byuda. Ano po? Balo. Pero ang magulang na namatayan ng anak, anong tawag? Wala.
Alam niyo kung bakit? Dahil ang isang pinakamalungkot na karanasan ng isang magulang ay mawala ng anak. Kaya kahit saang lingwahe, kahit saang dialekto at lingwahe ng buong mundo, walang tawag sa magulang na nawala ng anak. Dahil yun ay malungkot na karanasan. Pero sa kabila noon, kahit walang tawag, ang Diyos may ibinibigay sa ating halimbawa, si Maria. Kahit walang tawag sa kanyang karanasan, merong tao na naunang makaranas ng paghihirap na ito. Yun si Maria. Bakit niya napagdaanan? Dahil niyakap niya ang kalooban ng Diyos. Marami sa atin, may mga pangyayaring hindi natin gusto. Hindi ito ang aking plano. Hindi ito ang aking gusto sa buhay. Pero bakit patuloy mong niyayakap at sinusunod? Dahil yun ang plano ng Diyos. O halimbawa, ang inyong mga anak, ang plano ninyo ay maging mga doktor, attorney, mga matanyag na tao. Paano kung inyong anak ay simpleng trabahador lamang? Ikaw ba'y mag-iinarte pa na ayaw mo ng anak mo? Pero pipilitin mong yakapin. O tanyong inyong mga anak, marami pasaway. Ang mga apo natin, ang mga kasamahan natin, madalas ang dulot sa atin ay sakit ng ulo. Pero bakit pilit mong ipagtatrabaho? Yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap, pero pipilitin mo dahil yun ang magiging susi ng pagiging mapalad ng isang tao. Kapag kaya mong iugnay sa Diyos ang kalooban mo kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit nakakasawa, kahit parang bakit lagi na lang ikaw, pero pipilitin mo sa ngalan ng pag-ibig dahil yun ang nakaplano sa iyo ng Diyos. Yun ang kadakilaan ni Maria. Sinunod niya ang plano ng Diyos kahit mahirap. Kaya nga, itong dakilang babaeng ito, huwag kayong mag-alala. Sabi ng isang banal, hindi ka mangangamba. Kasi ang atin po kasing mga kapatid sa ibang pananampalataya, sinasabi nilang, bakit natin sinasamba si Maria? Hindi natin kayang sambahin si Maria. Ang sabi ng isang banal, hindi mo kayang mahalin si Maria na katapat ng pagmamahal ni Kristo. Kaya huwag kang matakot magmahal kay Maria. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng ibang relihiyon na baka ikaw ay magkamalit, sumamba ka kay Maria. Hindi natin kayang maabot na sambahin si Maria dahil hindi natin kayang ibigay sa Kanya ang pagmamahal na mayroon si Jesus sa Kanya. Pero paglapit natin kay Maria, iisa po ang pagdadalhan niya. Hindi tayo dadalhin ni Maria sa Kanyang sarili. Hindi sasabihin sa atin ni Mariang, ako ang inyong sambahin. Ako, dahil ako'y dakila, hindi. Dahil kalakip ng kadakilaan ni Maria, yung lagi niyang pagpapahalaga kay Kristo. Kaya nasa langit si Maria dahil kay Kristo. Dahil siya'y ina ng Diyos. Kaya paglapit natin sa babaeng ito, tayo'y dadalhin niya kay Kristo. Huwag kayong matakot magpaulit-ulit magdasal ng rosaryo. Huwag kayong matakot magpaulit-ulit magdasal ng Aba Ginoong Maria. Huwag kayong matakot paulit-ulit magdasal ng nobena sa mahal na ina. Dahil sa ating pagpupurit, pagpapahalaga sa Kanya, dadalhin niya tayo sa iisang patunguhan, si Kristo. Yun ang dahilan kung bakit nasa langit si Maria at ang sino mang tao dahil kay Kristo. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang pinararangalan natin ang pinakadakilang babaeng ito, ngayong iniakyat siya sa langit, ipagdasal niyo po kay Kristo na tatanggapin sa banal na komunyon mamaya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pananampalataya at pagtitiwala, tulad ng pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos ng iyong ina, si Maria. Naway mabahaginan ako ng kanyang pagsunod at pagsampalataya sa malaking paniniwala sa kalooban ng Diyos na mangyayari upang sa bandang huli ng aking buhay, makamtan ko rin ang kalangitan, ang lugar kung saan naroon si Maria, ang lahat ng mga banal na nagmamahal kay Kristo.
Magsitayo po lahat. Idulog natin sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen ang ating mga kahilingan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay maitanim sa simbahang katolika sa puso ng mga mananampalataya at magsilbing iiwan, nawa ang kanilang pananampalataya sa paghihintay sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay patuloy niyang maipagkaloob sa lahat ng bansa sa sanlibutan at nawa ang mga hinirang na lider ay maging matapat sa kanilang tungkulin na maghasik ng kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kahandaang hiningi ng Panginoon ay maipakita nating nagkakatipon sa pagdiriwang na ito at nawa kasama ang ating pamilya ay magsikap tayong lahat na mapalalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin na aming itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makakayat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng iyong pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig, may pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian ng sa kanyang buhay na ganap. Kaya,
Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos na iniakyat sa langit ngayon, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkinin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit.
Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng healing bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At ikatlo, ang ating Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana ay nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod dito sa Pambansang Dambana, pwedeng tagabasa sa misa, pangongolekta o pagsama sa ilang gawaing pangsimbahan. Sa mga kabataang nagnanais at interesado, kayo'y makipag-ugnayan sa opisina para sa pagpapalista. Ang mga rosas po'y available sa bandang likod ng simbahan, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Maaari nating ialay kay Padre Pio pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 12:00 ng tanghali, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila at tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig na katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa pag-aakyat sa mahal na Birhen sa langit, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang kalangitan. Salamat sa Diyos. Banal na ina, Beren sa Galgana, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin